May pasabog. May pasabog. Ano yung pasabog? Meron daw kasing mga inaresto na IT officer. At sila daw yung mga involved sa hacking ng mga bangko. Mas matindi yung mga websites ng gobyerno. So, dalawa pala sila. Ayan, ito silang dalawa. Yun. IT officer arrested for allegedly hacking government websites. Government and bank and websites. Ayun ang sabi. The suspect claimed he hacked some of the websites under the instruction of Manila Bulletin IT editor Art Samaniego. Uy, matindi to, guys. Oo. Yun yung sinabi niya kanina. So that he can allegedly use it as content for his column in social media platforms. Yun. Tindi. Matindi. Si Kuya Art Samaniego. Ano to si Kuya Art Samaniego. Sikat na sikat yan, IT editor talaga siya ng Manila Bulletin. Tapos, nung nagbabasa-basa ako dito kay tungkol kay sa kaso na to, medyo may nakita akong pattern. Na parang sa akin, bakit laging nai-involve yung Duterte dito? Parang ang weird. But anyway, papakita ko sa inyo. Panoorin muna natin yung confession. These are my confessions. Game. Mag-sendway muna tayo, guys. So, bago tayo magpatuloy sa ating next topic, mag-shoutout muna tayo kay Sendwave. Ayan. So, kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. At gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Lagay nyo yung bank account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ayan, nakasulat nyo sa baba, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitan na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Ito yung confession. Ayan. Ito yung isa sa mga hacker. Ito yung dalawa, pero ito yung nagsasalita. Yan. Pakinggan nyo yung confession niya. Trabaho ko po sa Manila Bulletin ay isang data security officer. So, 5 years na po. Yes po. Ako po yung nag-handle ng overall security ng Manila Bulletin. Ako din yung nagme-maintain and nagpapatakbo ng mga servers, updates pag may mga improvements sa websites. Doon po sa inyong babanggit sa executive profession, may binabanggit po na isang tao na editor, di umano, ng inyong pong kumpanya, na siya nagpamando o nagbibigay ng instructions sa inyo para gawin ng mga illegal na aktibidad. Pwede ko ba lang Yes, that would be Mr. Art Samaniego. Yun. Sinabi niya mismo. In-identify. Actually, nakilala ko si Sir Art during my LOLSEC, Pinay LOLSEC days. So, I will tell him details of my exploit, kung paano ko ginawa yung exploit, show him what we call the POC or proof of concept para mapatunayan ako mismo yung nag-hack and may hacking na nangyari. So, nag-send po ako sa kanya ng database para mapatunayan na ito yung data, paano nangyari, ito yung severity. In return po, gagawan niya ng article. 2018 or 2019. Grabe yun, no? So, allegedly, again, this is an allegation. Allegedly, si Art Samaniego daw, na-meet daw niya si Art Samaniego nung parte pa siya ng isang grupo ng mga hackers. Marami sila Meron silang may grupo sila ng hackers. Tapos, nagpalit ng pangalan, pero na-meet niya si Art Samaniego doon sa bagong group. And ngayon, ang nangyari daw, pinapadala daw niya yung database ng na-hack niya as proof na na-hack daw niya yung yung website or app or whatever that is.
Tapos ano niya, mag-send siya ng screenshots ng mga vulnerabilities kay Art Samaniego. Tapos si Art Samaniego naman ang gagawan niya ng article. Isusulat niya sa Manila Bulletin. Ganun yung ganap. Again, that's an allegation. Pero, buti sana kung ganun lang. Umabot pa daw sa punto na itong allegedly, si Art Samaniego would instruct him or them, would instruct them to hack certain websites. Yun. And apps. So, ganun yung naging anggulo. Or 2019. Yes po. Hindi ko lang maalala kung anong year, pero ito po yung sa One Sambayan. Yun. One Sambayan. Yung coalition po. Meron po silang mobile app. Yes po. Yes po. Nag-ask siya sa akin kung pwede ko i-check. Check means look for vulnerability, yung application. Yes po. Nakahanap po ako ng vulnerability na na-pull ko yung data ng volunteers. Yes po. Hindi ko na po maalala, pero I think that was 2000. Kasi po siya, actually, malaki yung natulong sa akin ni Mr. Art Samaniego kasi siya yung nagpasok sa akin ng bulletin. Ako po ay isang grade 10 student lang, so hindi ako nakatapos ng college. So sa sarili ko, I think mahihirapan ako maghanap ng trabaho kasi very high yung standards sa Pilipinas eh. Siyempre, hindi ka naman agad i-hire ng company kung hindi ka college graduate. Yung suggestion niya kasi is directly, indirectly eh. Depende sa pag-uusap namin eh. Siya na po bahala doon. Wala po siyang binibigay sa akin. Hindi naman naririnig yung mga tanong, nakakainis. Kaming dalawa lang po. Kasi po, ako kasi, thing sa akin is parang challenge. Actually, aware naman ako na mali yun kasi syempre, accessing servers or hacking servers or website without authorization is a violation to the cybercrime law. Sa akin naman kasi challenge yung dating niya. Parang, okay, another website, another application. Paano ko ito ma-hack? So, parang nare-refresh yung skills ko, hindi siya nangangalawang. I'm sorry, no. Nakita na ninyo, spontaneous, walang nakatutok, na kayo nagtatanong, siya nagbigay ng statement. So this is already a public record, no, given to the media. So tama na muna tayo dun kasi maghi-hearing pa kami. Baka mahirapan na kami sa hearing, Pero ayun, nakita ninyo, this is a honest to goodness operation. Salamat po sa inyo. Salamat po. Thank you very much. Thank you. Thank you everyone. Ito yung bagong director ng NBI, yung retired na judge. Ito yun si retired judge. Santiago? Ayun ito pala. Retired Judge Jaime Santiago. Retired, ayan. Siya yung bagong director ng NBI. Anyway, so ganun yung naging niyan. So, chinek ko kung anong meron dun sa One Sambayan. One Sambayan, mga kotsero, kung nakalimutan nyo na. Si One Sambayan, ito yung grupo ni Carpio, nila Calleja, mga dilawan to. Binuo nila to kasi during the time, noong 2021, malapit na mag-file ng COC. At dahil malapit na mag-file ng COC, kinakabahan ang mga dilawan during that time. Kasi, talo sila Matatalo sila. So, kinakabahan sila. Ngayon, mga kotsero,
binuo nila yung One Sambayan. If I'm not mistaken, naalala ko pa, nilaunch nila yung One Sambayan kasabay ng or almost kasabay ng final SONA ni Digong. If I'm not mistaken. I could be wrong, but parang ganun yung nangyari noong mga panahon na yun. So, ano nangyari? Gumawa sila ng app. Kasi syempre, mga dilawan to, gusto nila social sila. Gumawa sila ng app. Yung app na yan, diyan magka-sign up yung mga volunteers for One Sambayan. Again, ito pong One Sambayan is in preparation for the 2022 national elections para sa mga kakamping. And nabalita nga noong June 14, 2021 na nagkaroon nga ng paghahack ng app ng One Sambayan. But this is June 14, 2021, mga kotsero. Malabong si PBBM ang nagpatira dito. Malabo. Wala pang campaign period. Hindi pa nga nagfa-file ang COC si PBBM niyan. June 14, 2021. Think about it. Bakit ihahack ang isang bayan or one sambayan? Labo, di ba? Unless merong effort to weaken yung opposition. For article lang. Well, for me, that could be a possibility. Pero, bakit? Wait, mamaya. Sabi kasi ni Calleja, nalaman po na kailangan pang pagtibayin dahil gagawin po lahat ng dirty politics ng ating kalaban to maintain in power. Sino ba nasa kapangyarihan ng mga panahon na yun? Diba? Si Digonggong. Diyan ako medyo unang nag-isip. Oo nga, no? Parang bakit? Bakit kailangang i-hack? Wala namang campaign. Wala pang kampanya. So, it's impossible na sa partido to ni PBBM. So, wala pang campaign. Ang filing ng COC is October, if I'm not mistaken. October 5 to November 15. Or October 15 to November 15. Basta ano yun eh. 1 month palagi yun eh. It doesn't make sense for PBBM to do it. But, sino magkakaroon ng interest or sino maikinabang sa ganito? Your guess is as good as mine, but naisip ko lang, okay. Baka may connection kay Digonggong. Baka lang I'm not saying there is, but baka lang to weaken the opposition or to identify sino yung mga identified with the opposition, etc., etc. We don't know. I don't know. Nakakaano lang, parang it's weird. But anyway, nagpatuloy ako magbasa. The following, anong nangyari? So fast forward tayo ng konti. Nakapag-file na ng COC and almost campaign period na. Kasi the campaign period was February. Yun ang kick-off nun eh. February. Ano nangyari? Comelec servers were hacked. Ang sumulat nito si Art Samaniego. Yan. Si Art Samaniego ang sumulat nito. Itong Comelec servers were hacked. Downloaded data may include information that could affect 2022 elections. Yan. Ngayon, ito yung sabi. Sensitive voter information may have been compromised after a group of hackers was allegedly able to breach the servers of the Commission on Elections, downloading more than 60 gigabytes of data that could possibly affect the May 2022 elections. Nakapanood ako ng mga interview nito ni Art Samaniego dito. Ang kwento niya is, may nag-send daw sa kanila ng screenshot. Meron daw nag-feed sa kanila ng info. Tapos may nag-send ng screenshot nitong hacking.
And then, ang sabi, sila Manila Bulletin Tech News, oh. Sila yun eh. Sila Art Samaniego. The MB Tech News team immediately informed COMELEC spokesperson James Jimenez of its findings. Jimenez said he would bring the information to the attention of the COMELEC Steering Committee. Yan. Tapos, dinownload na nga raw. Yan, medyo mahaba yung info niya. Gusto yung basahin, kayo na lang magbasa on your own. So, pumotok tong issue na to sa COMELEC. And then, medyo nagtaka ako mga kotsero kasi may nakita akong statement galing kay VP Sara. During that time, hindi pa siya VP. Mayor pa lang siya. Mayor Sara. Ngayon, eto nangyari. Lakas CMD looking into poll data breach issue. Si Sara Duterte yan. So, naisip ko, okay. Ba't siya lang ang nag-react? Ba't si PBBM hindi nag-react? Actually, ang reaction nga dyan ni PBBM, sige, iintay namin, babantayan namin, sabi ni PBBM. Yung during the campaign, yung campaign na si nagsabi, si Vic Rodriguez. Titingnan namin yung investigation, etc. Pero, si VP Sara, iba ang kanyang statement. During that time, Mayor Sara pa lang. Siya ang statement niya, iimbestigahan namin. Bakit? Nag-meeting kami sa legal team sa Lakas CMD and in the way forward with the legal team. Para sa mga questions and issues with regard to procedure and sa system of COMELEC in the conduct of the May 2022 election. Tapos, nung tinanong siya tungkol sa Smartmatic, ang sabi niya, di raw niya sinagot. As usual, no comment. Umpisa pa lang, no comment na siya. But anyway, during this time, siya na yung chairman ng Lakas CMD. Si Sara Duterte. Imagine, di pa siya vice president niya, na mayor pa lang siya, pero siya na ang chairman. Saan ka pa? Anyway. So, medyo parang, okay, bakit may ganito? Bakit may ganitong pa-meeting? Wala pa naman. Hindi pa siya confirmed na merong hacking na naganap. But may Duterte agad na pangalan. So, nung sa una, sa hacking ng One Sambayan, malabo naman na si Marcos yan. Most probably, nanggaling yan sa sa partido ng mga Duterte. Ito naman pangalawa, may Duterte ulit na lumabas na pangalan. Ito pangatlo. So, fast forward sa future. Nahalal na, etc. Nagkaroon na ngayon ng hacking sa mga government websites. October 16, 2023. Probe sought on hacking spree of government websites. So dito, ito yung sa hacking ng PhilHealth. Okay? PhilHealth yan, PhilHealth. Tapos, PSA, Philippine Statistics Authority. Tapos, House of Representatives, etc. So, sunod-sunod na yan na nagkakaroon na ng hacking, no? Nagsalita ang DICT during this time na minomonitor nila yung kung meron magkakaroon ng sale, magkakaroon ng pagbebenta ng information. Pero dahil ayaw magbayad ng 300,000 ng PhilHealth doon sa mga nag-hack. Ngayon, mga kotsero, eto. Medyo, nagulat ako kasi involved na naman yung pangalan ng Duterte dito. So, nag-deny si COMELEC na merong hacking. Nag-deny siya. Bakit nag-deny? Kasi, ang sabi niya, as far as the COMELEC is concerned, they are not hacked. Bakit? Kasi, yung report daw na na-hack are clustered precincts.
but the clustered precincts referred to are not from 2019 or 2022. So, yung sinasabi na hack. So, ibig sabihin, yung information na nakuha daw from COMELEC, parang irrelevant information na siya. At saka yung information tungkol sa mga voters are offline. Ibig sabihin, hindi siya naka-upload sa website. Mga papeles siya. Mga papeles. Ngayon, etong si Art Samaniego, may interview siya sa SMNI. Sa SMNI. Sabi, Samaniego said, the information came from white hat hackers who just wanted to expose the vulnerabilities of COMELEC servers. For us, this happened. We verified it. The screenshots are complete. Tapos, isa namang interview sa ABS-CBN, sabi, hindi na niya inexplain yung proseso, pero sinis niya si COMELEC. Sabi ni Art Samaniego. May screenshots. There are screenshots. These are really sensitive information, etc., etc. So, ang weird lang talaga mga kochero na dito sa mga hacking na naganap, parang may traces of may mga breadcrumbs ba of the Duterte. Punta ngayon tayo dito sa hacking spree sa government. PhilHealth, sino pa ba? PhilHealth, PSA. Mabigat yung PSA na yan. House of Representatives. Ayan. So, sila naman yung hinak. Ano naman nangyari? Na-curious ako dito. Kasi, dahil dito sa statement na to, may sinabi kasi si Alan Peter Cayetano. May statement kasi si Alan Peter Cayetano. Ang sabi ni Alan Peter, Senator Alan Peter Cayetano, who led the Senate panel probe, noted the coincidence that the attacks took place just as discussions on the confidential funds heated up online and in Congress. Napakalaking irony that the biggest issue now is people want to know saan ginagamit yung confidential funds. On the other hand, things that have to be confidential like your health records are now being hacked and exposed to the public. Baliktad ata ang mundo natin. Dapat alam ng tao, di nalalaman at yung dapat na confidential, hindi nakikeep confidential. Sabi naman ng Cayetano, tuloy natin, while Cayetano said the attacks were not necessarily connected to the CIF issue, he acknowledged those behind it might have different motives. Pwede naman may ibang motibo, sabi niya. But we do know in the digital world that you do have these actors from activists na yun nga, they feel like di dapat may intelligence. Ayun ang sabi niya. Ngayon mga kochero, dito ako napaisip. Ulit. So, ang dating ngayon mga kochero is habang umiinit ang kwentuhan tungkol sa confidential funds, saka nagkaroon ng hacking spree. Hacking spree. Ibig sabihin, marami silang hinak. Which now begs the question, kaya ba nag-hack para ipakita na vulnerable itong mga ahensya na to at patunayan na kahit civil agencies ay kailangan ng confidential funds? i.e. DepEd, i.e. Office of the Vice President. So yun, parang what the heck? Bakit nga ganun? Bakit sa tuwing mayroong hack,
parang merong nakakabit na pangalang Duterte. It's a conspiracy theory. Alam ko naman yan, it's a conspiracy theory. Pero, is it really beyond the realm of possibility? We don't know. It's possible. Pwede naman ganun. Para maaprubahan yung confidential funds, sige, hack nyo lahat. Hack nyo lahat, etc., etc. It's a conspiracy theory. But, why not? Masama ba magkaroon ng conspiracy theory? May conspiracy theory nga kayo na si BBM, addict . Nagpa-Pidea leaks pa kayo, walang kwenta. Ang dami-dami yung iniimbentong conspiracy theory. So ito, hindi natin pwedeng idikit sa mga Duterte. Why not? Exempted sila sa mga conspiracy theory. But, nonetheless, it's a conspiracy theory, yes, but minsan may mga conspiracy theory na nagkakatotoo. As if naman the Dutertes are above it all, di ba? As if the Dutertes are above creating intrigues. Inamin na nga ni Digong yan, di ba? Yan daw ang natutunan niya nung siya ay naging prosecutor. Magtanim ng ebidensya at magtanim ng intriga. Pero nakakapagtaka lang, mga kotsero, na tuwing merong hack, nakadikit ang pangalan ni Digonggong. Kung hindi si Digonggong, si Sara Duterte. Patay. Good luck. Although si Art Samaniego. Ayan si Art Samaniego. Ayan. Ang sabi niya, dininay niya yan. Dininay daw niya yan. Art Samaniego denied an employee's allegation that he ordered the hacking of some government and bank websites to boost his social media reach. Ano na sinabi niya? Ako hindi yun ang tinitignan ko . O baka iba lang angulo yung nakita ko. May statement pala si Manila Bulletin. As a responsible corporate citizen, the Manila Bulletin has always adhered to the laws of the land and requires its employees to be law-abiding. We expect our employees to be accorded their rights. We assure the public of Manila Bulletin's utmost fidelity to the laws of the land. Yun lang. Well, possibly hindi talaga in-initiate ni Manila Bulletin. May karapatan din naman na tumanggi si Art Samaniego sa mga inaakusa sa kanya. May karapatan din naman magsalita yung mga nag-akusa na siya ay nagma-mastermind ng hacking ng AFP, mga bangko, at iba pang government offices. Pero, nakapagtaka lang, basta merong hacking, may Duterte. Basta may hacking, may Duterte. Diba? Ang matindi yun sa confidential funds, guys. I mean, imagine lang naman kung totoo to. Imagine kung totoo to. Let's say in-orchestrate talaga. Sabihin na, example lang naman. May nagbaba ng utos galing sa partido ng mga Duterte. I-hack nyo yan. Para meron tayong bala sa usapan ng confidential funds. Yun. Grabe yun, no? Pagmamanipulate yun ng public perception. Para lang magkaroon ng dagdag budget na confidential. Grabe! Diba? Matindi-tindi yun, guys.
Maraming pong salamat sa inyo patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel at pa-follow din tayo sa ating Facebook page. Jared po dito ang pangalan para like updated sa mga ganap sa ating channel. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?